Isa na siguro ang bansang Pilipinas sa mayroong magigiting na mandirigmang boksingero tulad na lamang nila Nonito Donaire, Janriel Casimero, Donnie Nietes at ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Sila ang mga pambato nating nagbigay karangalan sa ating bansa, pero may isang pausbong na boksingero na nagmula sa Consolacion, Cebu ang susunod sa mga alamat na ito. Isang undefeated na ating kababayan, may kartadang 9 na magkakasunod na panalo at ang 5 dito ay talaga namang tinapos by knockout. Itinuturing na anak-anakan ng ating 4th Division World Champion na si Donnie Ahas Nietes ang 23 anyos. Ito'y walang iba kundi si Christian Balunan, WBO Asia Pacific Youth Champion ng Minimum Weight Division. Kasalukuyan namang rank number 44 sa Minimum Weight Division at rank number 30 naman ito dito sa ating bansa sa kanyang division, kung saan ngayon nga mga idol ay umingay ang mga pangalan nila Melvin Jerusalem, Jake Amparo, Joey Canoy, RR Andales, Garen Diagan at si Lito Dante sa Minimum Weight Division. Mga nagpapakitang gilas para sa bansang Pilipinas matapos mapagtatalo ang ilan nating mandirigmang boksingero. Luna! Si Christian Balunan nga mga idol ay isa sa pambato ng Consolacion Cebu pagdating sa sports na boxing. Nagsimula nga po nitong pasukin ang professional boxing noong taong 2021 kung saan nagpakitang gilas nga po ang pambato ng Cebu na pinabagsak agad ang kalaban na si Roga Libres sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan. Matapos nga po ang laban na iyon, gamit ang tibay ng loob sa ibabaw ng lona at lakas na hindi umaayaw, ay 7 magkakasunod pa nga po ang mga naging panalo nitong ating kababayan. At nito lamang November 4, 2023 ay nabigyan nga po ng isang malaking pagkakataon para mapalaban bilang isang co-main event sa laban pa ng isa nating pambato para sa WBO Global Junior Flyweight Championship na si Reggie Suganov kontra kay Ronald Chaco ng bansang Venezuela. Dito nga mga idol ay nakasagupa ni Christian Balunan ang undefeated fighter ng bansang Thailand na si Aditep Maung Charoen. May kartada ang Thai fighter na 5 panalo at 3 dito ay tinapos by knockout. Samantalang ang ating kababayan naman na si Balunan mga idol ay may kartada na 8 panalo at 4 dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Paglalabanan ng 2 boksingero dito ay ang bakanting WBO Asia Pacific Youth Minimum Weight title. Atin balikan mga idol ang laban ng ating kababayan na gumawa ng pangalan at ingay sa Minimum Weight Division. Sa unang round pa nga lang mga idol ay mapapansin na angat ang lakas ng Pinoy fighter. Round 1, fight! Fight! Sa pangalawang round naman mga idol, tila buhay na punching bag lamang ang kalaban ng ating kababayan. Tila gutom at nagmumukbang ng suntok ng ating pambato. Kinawawa lang ng Pinoy fighter ang Thai na kalaban.
end of round number 2. Number 3. Sa pangatlong round naman mga idol, dahil busog na ang try na kalaban, kakamukbang ng suntok, ay hindi na nga po pinatagal ng Pinoy ang kanilang bakbakan. Tila brutal na maituturing ang ginawa dito ni Christian Balunan sa kawawang kalaban. Final round. Fight! Finish him! Fatality! Outstanding! Wagi ang ating kababayan by a third round knockout at napasakamay nito ang bakanting WBO Asia Pacific Youth Minimum Weight title. Isang undefeated Pinoy boxer nga po ngayon ang gumagawa ng ingay sa mundo ng boxing sa Pilipinas. Sinasabing susunod na magiging world champion sa hinaharap. Ang southpaw fighter ng maasin Sarangani na si Dave Mark Sereno Apolinario, 24 anyos, alias Doberman o mas kilala bilang Dave Apolinario. Matapos makapagtala ng 16 na sunod-sunod na panalo, itong ating kababayan, 11 dito ay tinapos sa brutal na knockout at wala pang bahid ng anumang pagkatalo. July 29, 2022 ay nakaharap nga po ng ating kababayan ang kinatatakutan at ipinagmamalaki ng South Africa na si Gideon Buthelezi. May kartada itong 25 panalo, 5 ay tinapos by knockout at 5 talo. Mula super flyweight, nagdesisyon ng African fighter na bumaba ng flyweight division para paglabanan nila ng ating kababayan ang bakanting IBO World Flyweight title. Bagamat ito pa lamang ang naging laban ni Dave Apolinario sa labas ng ating bansa, ay hindi mo ito makikitaan ng anumang kaba. Bagkus muli nitong binuhay ang interes sa boxing ng ating mga kababayan nang gulatin nito ang mga Afrikanong nakasaksi sa kanilang bakbakan. Dahil noong mga panahong iyon nga po, ay tila mga naubos ang mga kampyon na ating kababayan. Nice. Oh. Yaw, sa'yo pa kayo, yasa. Barisa, lato ma. Asan to din? Ayan, dalawang nakas kabiterano na. Unig jab, unig jab. Oh, nice. Ano lang. Nice. Nice. Everyday. Diskarte lang siya. Padala. Lusi ka raw na, isa. Buti na lang. Drop plus. Ay, ka daw dinidig. Kahit mo jab, pintok na. Pintok ang jab, pintok ang jab. Pintok ang jab. Oh, nice. Di kabot na si mo, di kabot. Bang! Bang! Boom! Woo! Dugay lang, dugay man, laro lang.
Dalalang din. Dalawa lang. Oh. Lang. Ela kumpiyansa yun. Nice. Nice job. Ano lang. Sabi na. Taas to. Na, tanawa. Serious. Tanawa ka to. Musalom, di ba? Aper na to. Musalom. Aper na to. Jabisa. Musalom na yun. Hadap si Birang. Oh. Tanawa. Down goes Buthelezi and he's badly hurt in the first round. I don't even think he's going to make the count from Lonnie. It looks like it's over. He doesn't want to fight. Sa pagkakabagsak nga po ni Buthelezi matapos mukbangin ng kaliwang suntok ni Dave Apolinario sa unang round pa lamang, ay tila wala ng balak tumayo ang ipinagmamalaking pambato ng South Africa. Makikita din sa video na halos magwala sa kasisigaw ang kanyang asawa para lamang mapatayo itong si Buthelezi upang may pagpatuloy pa nito ang kanyang laban. At dito, nagdesisyon na ang third man in the ring na itigil na ang laban. Tila natulala at hindi makapaniwala ang mga Aprikanong nakasaksi sa sinapit ng kanilang ipinagmamalaking pambato. Isa ang batang ito na tubong Puerto Princesa City, Palawan, ang inabangan at bagong prospect ng Pilipinas. May bangis at lakas sa ibabaw ng lona at pwedeng maging isang world champion balang araw. Isang undefeated na boksingero at tinaguriang The Technician dahil sa likas na galing nito sa pakikipagbasagan ng muka ng light flyweight division na si Jacil Trinidad. May kasalukuyang kartada na 11 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. At kung saan hawak ng ating bida ang Philippine Boxing Federation Light Flyweight title. Nang talunin nito ang isa nating kababayan na si Roland Eco via 4th round knockout noong October 5, 2023. It's a shot to the body. Eco's fighting in pain. It's going to be over. A shot to the body. And it's Trinidad by 3 buwan lang ang nakalipas mga idol, nito lamang November 11, 2023, fresh na fresh pa po, ay muling sumabak ang ating bida para idepensa ang kanyang hawak na titulo. Kontra nga po sa pambato ng Balingasan Misamis Oriental, ang tinaguriang Golden Boy dahil sa lakas ng mga suntok nito na may 88.89% knockout percentage na si Eldin Ginahon. At may kartadang 9 na panalo, 8 ay tinapos via knockout at may 1 talo. Naganap ang kanilang sagupaan sa Bernardo Park Covered Court, Quezon City. Halina't atin balikan mga idol ang katatapos lang na laban ng ating bida at kung anong laban nga ba ang ipinakita nito sa ibabaw ng lona. White with red trunks ang ating bida, blue trunks naman ang kalaban si Ginahon. Unang minuto nga po ng round mga idol, palitan ng matatalim na jab ang dalawang boksingero.
Naging maganda ang palitan ng mabibigat na suntok ang magkalaban, kung saan parehong gustong makakuha ng impresibong panalo. Kamao sa kamao, pangil sa pangil ang laban, matira matibay, bigay todo na kahit unang round pa lang ng laban. Dahil nga po sa mga kombinasyong binibitawan ng ating bida at tumatama ng solido sa kalabang si Ginahon, ay napayakap na lang ito dahil sa mga pinsalang natamo nito. At brutal na maituturing ang pagwasak ng ating bida sa walang magawa kundi mukbangin ng mga solidong suntok na binibitawan ni Trinidad kay Eldin Ginahon. Ayaw na dapat, grabe. Tila natulala ang referee sa kombinasyon ng ating bida. Bugbog na ang kalaban, ay hindi pa nito inihihinto ang laban. Kaya naman, ilang mga solidong suntok pa ang natamo ni Ginahon bago pa ito awatin. Ayaw na dapat, grabe. At dito nga po mga idol, ay wagi ang ating bida via first round technical knockout at naidepensa nito ang hawak nitong titulong Philippine Boxing Federation Light Flyweight title.